Sa iyo na nakikinig ngayon, mainit na pagbati. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at ang mahal mo sa buhay. Another topic na magandang pag-usapan ngayon, pero siguradong iba-ibang opinion at pananaw nating mga Filipino pagdating sa pamamalo. Some of us already influenced by Western countries pagdating sa paraan ng pagdidisiplina. Tulad na lang nitong si Ninong Stephen, ating bigyan ng reaction ng kanyang post. Simulan na natin. Sabi niya rito, sa Amerika, kapag sinaktan mo ang iyong anak, at kahit maliit pa nga, marunong na mag-dial ng 911 at asahan mo, darating ang otoridad at malagay ka sa alanganin. Aware naman tayo na ang post na ito ni Stephen ay dahil sa issue ng pamamalo o pananakit as form of discipline ni Tekram kay Dave. Mayroon akong 3 punto na gustong bigyan diin dito. Una, ano ang purpose mo? Bakit pinagmamalaki mo ang paraan ng pagdisiplina sa Amerika? Mukhang proud na proud ka sa mga batang marunong mag-dial ng 911 at magsumbong agad sa otoridad pag napalo sila. Para sa akin, may pros and cons yan. It's not always positive. May ipi-play ako na clip pero taon na rin ang lumipas ng una ko itong napanood. Naalala ko lang ulit nang mabasa ko itong post ni Stephen. Let's watch this. We're here to investigate a child abuse complaint. I didn't call the police. I did. She hit me with a belt. Ganyan yung mga batang proud na proud si Stephen. Is that true, ma'am? I found out from Daniel's teacher he's been cutting class. And when I asked him about it, he lied. So I hit him. Come here, kid. How long ago did this happen? A few hours ago. How many times she hit you? 3. Whacked me right on the butt. She hit you anywhere else? No. She hit you with her fist or another object? No. Just the belt. Has this happened before? No. All right, I'm going to take that belt and put it into evidence. Been acting out a little, and I felt like I had to. Am I going to jail? Iyan ang takot ng ilan sa mga magulang sa Western countries, kaya kahit gigil na sila sa bata, hindi nila mapalo o makurot man lang. You called the police on your mom because she disciplined you for ditching school. That's child abuse. I've got rights. Who told you that? My friends. Hit him again. You know what? You got some bad advice from your buddies on the playground, pal. You don't ever call the police on your mom. Had that been my mom, you'd be calling me from the floor. I gotta be back here again. Because you were ditching class, I'm gonna peel this big belt off, and I'm gonna hit you myself. You got it? John. Get inside. Have a nice day. I know this is just a clip from a series, Southland, The Winds. But ano sa tingin ninyo ang gustong iparating na mensahe dito sa series na ito? Sa opinion ko, even though may batas sila, they will not tolerate those little brats to abuse the law. Siguro, they wanted to deliver a message to kids that discipline is different from abuse at hindi dapat inaabuso ang batas na ito. Ngayon, sa Pilipinas, marami ng bills ang na-introduce pero nag-fail or hindi nag-progress. Yung consolidated version of Senate Bill 1477 and House Bill 8239, nakapasa na yung anti-palo bill sa House at sa Senate. That bill vetoed by President Duterte. O diba supporter itong si Stephen ng dating Pangulong Duterte? Hindi ka ba, Stephen, sang-ayon sa hindi niya pagpirma sa bill na yan? Ano nga ba ang dahilan ni Pangulong Duterte? Bakit niya hindi pinirmahan ang anti-palo bill? In his veto message, Mr. Duterte said that bill would allow government to extend its reach into the privacy of the family by authorizing measures aimed at suppressing corporal punishment, regardless of how carefully it is practiced. Parang ganito lang yan, Stephen. Si President Duterte ayaw niyang nakikialam ang ICC sa pamamalakad ng kanyang nasasakupan. Nakita niya kapag ang anti-palo bill ay nakapasa, magkakaroon ng karapatan ang Estado sa paraan ng pagdidisiplina ng ama o ina ng tahanan.
And regardless how carefully implemented the corporal punishment inside the house, ang Estado ay pwedeng makialam at kunin ng mga bata sa pangangalaga ng magulang o tumatayong guardian. At iyan ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi pinirmahan ni ex-President Duterte ang anti-palo bill. At ito pang sinabi niya, makinig kang mabuti Stephen dahil ito ay related sa post mo. Sabi niya rito, I'm aware that there is a growing trend prevalent in Western nations that sees all forms of corporal punishment as an outdated form of disciplining children. He said, I strongly believe that we should resist this trend in favor of a more balanced and nuanced approach, one that is both protective of the child as well as cognizant of the prerogatives of devoted parents who believe in the merits of corporal punishment rightly administered, the President said. Now, Stephen, di ba supporter ka ni President Duterte? So sa pagpe-flex mo sa batas ng Amerika, sa tingin mo mali ang naging desisyon niya na hindi pirmahan ang anti-palo bill? Alam nyo, kahit hindi na pirmahan ang anti-palo bill, marami naman tayong batas na nagpo-protect sa minor at magpaparusa sa mga adult kung mapatunayang nalabag ang Republic Act 7610. Medyo malawak nga lang yung 7610, but still, this law aims to protect children from physical, psychological, and emotional abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and exploitation. So, protektado pa rin ang mga minors natin. Medyo mahabang talakayan yan at kailangan natin ng lawyers dyan for further explanation. Ngayon, Stephen, ang tanong ko sa iyo, tama ba o mali na hindi pirmahan ni Pangulong Duterte ang anti-palo bill? Punta tayo sa pangalawang gusto kong ipunto. Tanong ko, Stephen, nang bata ka ba, napalo ka ba ng magulang mo? Kung oo, ano ang naging benefit nito sa iyo? Tanong ko na rin sa inyo na mga nakikinig, napalo ba kayo ng bata pa kayo? Sa tingin ninyo, ano ang naging buting dulot nito sa inyo? Punta na tayo dito sa pangatlong gusto kong ipunto. Stephen, narinig mo na ba ang kasabihang spare the rod, spoil the child? Gagamit tayo ng Bible verse. Total itong si Stephen ay palaging may mga religious post at para na ring ma-enhance ang kaalaman natin patungkol sa Biblia. Maraming magagandang lesson tayong mababasa at mapupulot sa Biblia na pwede nating magamit habang andito pa tayo sa lupa. Kaya nga sabi nila, Bible means basic instructions before leaving earth. At ang gagamitin natin na English translation ng Bible, itong ESV, English Standard Version, isa sa closest translation sa original text. Sabi dito sa Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. May mga nagsasabi na itong rod ay isang symbol lamang. Pero alam naman natin ang Bible ay marami siyang interpretation. It could be literal, it could be a symbol. Now, kuha pa tayo ng isang verse dito sa Proverbs 23:14. If you strike him with the rod, you will save his soul from Sheol. Minsan pag nagbabasa tayo ng Bible, we interpreted it depende sa narrative natin. Like for example, hindi ka agree sa paggamit ng pamalo, kaya i-interpret mo itong sinabi sa Bible as symbol lang. Pero kung ikaw ay nakaranas ng palo ng bata ka pa at lumaki kang maayos dahil sa mga palong natamo mo mula sa magulang mo, then you will interpret na yung rod na tinutukoy dyan ay hindi basta symbol kundi literal. Ganun pa man, symbol man yan o literal, may latay yan, physical o latay yan sa puso natin. At kung ayaw mong mapalo o maparusahan, sumunod sa magulang at huwag gumawa ng hindi tama, lalo na kapag ka ikaw ay nasa ilalim pa lang ng pangangalaga ng iyong magulang. Ganun pa man, hindi natin maiiwasan na magkamali tayo. At kung napalo tayo ng may pagmamahal, iyan na ipagpapasalamat natin pagdating ng panahon. Hanggang dito na lang muna. This is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.